Edward, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi po. Lester, magandang gabi sa'yo. Start. Edward, Lester, magandang gabi sa inyo. Magandang gabi rin. Pamilya kayo, no? Bale, pamangkin mong buo. Pamangkin ka po mo. Oo, pareho kayong Lacson. Apo. Basically, ano gusto mong mangyari? Anong resulta natin dapat kay Lester at sa inyong tahanan? Sa akin naman po, gusto ko maayos lang yung gulo. Upang sa ganun po yung maging maayos po yung pamumuhay namin lahat o namin dalawa. Yung hindi kami nag-alilangan na magtinginan o magkasama lang po naman po kami sa silang bubong. Sa pagkaalam mo, unang beses nasaktan ni Edward, Hindi po, yung kinapunan po, nung sinaktan niya po yan, pinagbigyan ko lang po siya. Sabi lang kasi ni Edward na wala siya sa sarili. Pero ikaw ba may suspecha ka bakit nasasaktan niya yung lolo mo? Apo. Kasi po, yung lolo ko po kasi talagang inaway din po kasi siya. Pero dapat di niya rin po talaga gawin yun kasi po tatay niya po yun eh. So, kung si Edward gusto lang na mawalan ng gulo, ikaw anong gusto mong kalabasan ng ating usapan? Mangingi na lang po siya ng sorry sa lolo ko na maayos. Mag-umpisa tayo ng mabuti, ha? Edward, I want to honor you, to thank you na gusto mo maayos. Kasi mas matanda ka, tatay mo yon, apo siya, pero akala ko, ang dating mo kagad. Huwag ka makialam dito, Lester, tatay ko yon, pero yung sabi mo gusto maayos. Pag hindi mo inumpisahan sa may problema ka, hindi natin masusolusyonan. So, although sinasabi mo may diferensya yung tatay, inaamin mo rin na nag-blackout ka, etc. Okay. Sa'yo naman, Lester, nakikita ko both yung tapang, yung pagkabata, pagmamahal mo sa lolo mo. So, nakikita ko na hindi mo tatanggapin ang ika nga na sorrying hindi totoo. Kung magsosorry, yung totoong sorry, di ba? Hindi yung para lang sa camera o para magkabati kayo. Ako naniniwala, dinala kayo dito, hindi lang dahil kay lolo or kay tatay. Dinala din kayo dito dahil gusto ng Panginoon i-review nyo ano ba ending ng buhay nyo. Di ba? Kasi kung kulong na, gulo, inom, hindi to maliit na bagay kasi abuso pagka sa tatay sa matanda. Di ba? Hindi siya maliit na bagay kasi pag nag-abot kayo, hindi ko alam kung gulpihan yan, saksakan, patayan. Pero baka yung mga mali sa buhay nyo ay sinasabi ng Diyos, umpisa lang to. Alam mo, maraming napakaganda ng buhay nila. Nagsimula sa nakulong, nagkasakit, nagkaproblema, may nawala sa buhay nila, tapos nag-U-turn sila. Mali to, babaguhin ko. Pero dun muna tayo sa legal. Umpisa natin kay tatay. The only excuse ng pananakit, excuse na legal excuse ay self-defense. So, halimbawa, sinuntok mo ako, inatake mo ako, gumanti ako, pwede ko sabihin self-defense. Yes. So, bakit ko sinasabi yon? Kasi hindi excuse sa batas na nawala ako sa sarili ko, uminit ulo ko. Elaborate ko lang, no? Para rin sa situation ni Les. Kasi sa paningin niya, dinedepensahan niya lang naman si Papa Rick. At tama naman na depensahan mo ang matanda, di ba? Pero ano ba ang depensa sa ilalim ng batas? So, may isa pa tayong self-defense. Ito yung defense ng relative. So, kumbaga ikaw, third party, nakita mo nag-away si Tito Edward mo and then si Papa Rick, doon ka pwede mag-interfere na kung makita mo nagugulpihin na o nakakasan na, aamba na si Edward kay Papa Rick, doon pwede mo siyang depensahan. Ang ginawa mo kasi, in relation rin to sa grave threats, tapos na nangyari na. Tapos nung nalaman mo, saka kumbaga, kumuha ka pa ng kutsilyo tsaka samurai. Yun, tapos na yung, kumbaga, yung aggression. Iba yung moral at legal, ha? So, kahit naman sino tanungin mo, pag nagwala si Lester pag may nangyari kay bumalik ka dito, eto, itak. Pwede mo sabihin moral yun, Tinatakot mo kasi hindi mo alam kung ano gagawin niya. Yes. Pero hindi siya legal. Yung trineten mo, hinabol mo ng ganon, lalabas kasi yun na grave threat. So, having said that, dun muna tayo sa practical. Isang bahay lang kayo. Apo. So, yun ang problema nyo. Masamang tingin lang, may nakainom lang sa inyo, maaring mag-abutan kayo, di ba? So, sa very practical na usapan, kailangan isolve natin kung paanong maayos yung relasyon nyo. Kasi ang problema nga nun, Edward, kahit hindi ka hinamon ni Lester, hindi ka dapat talaga paligoy-ligo kay tatay kung alam mo mangyayari yun. Kailangan mo ma-realize, Edward,
na either tanggapin mo na lang yung salita niya at or hindi ka pwedeng nandun. Kasi kung hindi si Lester yon, sabi mo minsan, kuya mo naman o nanay mo naman. Opo. Di ba? Okay. Having said that, Lester, sabi mo kanina mag-sorry siya ng tunay. Naniniwala ka bang hindi na niya sasaktan si tatay? Sabi niya po yan eh. Tingin mo totoo, tingin mo pag uminit ulo niya, baka saktan ulit. O hindi mo rin alam. Walang po. Ikaw, Edward, confident ka sa sarili mo na hindi mo nasasaktan sa... Mapagsasalita ko ng konti lang po. So ikaw ba, Lester, willing kang bigyan ng pagkakataon si Edward? Pero ikaw naman, Lester, halimbawa lang, inabot mo siya nung gabing yon. Kung lumaban siya, malamang naitak mo siya. Kung naitak mo siya o nasamuray mo, malamang wala ka dito ngayon. Malamang nakakulong ka. So ayokong mangyari sa iyo. Nakatapos ka ba? Ano lang po, grade 6. Sa TESDA, wala kang hilig? Anong hilig mo? Technician po. Mga speaker. Electronics. Kung pag-aaralin kita sa TESDA, let's say 6 months, may allowance. Kaya mong walang inom? Opo. Kasi kung kaya mo yung magkamayan tayong tatlo, subok lang. Kasi ako naniniwalang may mga taong, kumbaga naligaw, so kailangan mo lang ng tutulong. So, anong masasabi ni Edward ngayon para bigyan mo siya ng pagkakataon? Hindi po siyang tawad. Kay tatay? Opo. So, ikaw ng tatay mo naman yun eh. Opo. So, willing ka naman mag-sorry sa tatay mo. Nag-sorry na po ako yung pagka-balik po namin. Iyakap ko kay papa ko, sabay umiyak po ako. Nabi ko na, pasensya na, nagawa ko lang dahil nabigla ako. So, kailangan mo i-expect yung unexpected. Ibig sabihin, may code ka na sa sarili mo. Kahit pag nainis ka na, ganunin mo kamay mo, lumabas ka na ng kwarto. Kasi kung hindi, tao ka din lang eh. So, pero yung nga sabi ko, sa batas ng tao at sa batas ni Lester, walang dahilan pag hindi sinaktan mo si tatay. Di ba? Ang dating pa rin sa kanya, ikaw naman ang bata, ikaw naman ang nakakapag-isip ng mabuti, huwag mong gagalawin, di ba? So, ikaw naman, anong gusto mong sabihin o gusto mong marinig kay Lester? Gusto ko rin siyang mangingi ng sorry sa akin, gawa ng ginawa niya sa gamit ko, pinagbabasag niya. Para maging maayos lang, namin, pamumuhay namin dalawa o pamumuhay namin sa buong, bahay. Kaya mo ba yun, Lester? Sige, kausapin mo si... Edward, pasensya ka na. Sa nagawa ko sa mga gamit mo, tsaka sa pagbabanta ko sa'yo. Sobrang galit ka lang talaga yun. Sa akin, wala namang problema yun. Ang gusto ko maging maayos tayo dahil gawa ng isang pamilya na tayo. Pasensya ka na rin sa nagawa ko sa'yo. Huwag kayong aalis. Mag-uusap tayo ni Larry. Ha? Apo. Ayusin natin yung TESDA mo, etc. Tapos ito lang sabihin ko sa inyo, ha? Huwag kayong susuko sa sarili nyo dahil buhay nyo to eh. Thank you, Edward. Salamat po. Gusto ko talaga 2-3 months from now, maging guest namin kayo ulit at makita na yung problema naging oportunidad. Ha? So magbabalik po ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Bagamat hindi mo na tinanggap ni na Edward at Lester ang mga oportunidad na inalok sa kanila ng Cayetano in Action with Boy Abunda, isang mahalagang tagumpay pa rin ang kanilang pagkakaayos bilang magtiyuhin. Pag-desisyon ako po, ma'am, na hindi ko pa muna magagampanan yung binigay sa aking opportunity na maging speaker. Gawa nga po ng hindi ko pa po kaya magsalita ng utal dahil wala po kung gano'ng kakayanan pa. Pasensya na po kayo. Magtitinda lang po na muna ako ng kung ano po yung matitinda dito para may pang kain-kain sa pang-araw-araw. Salamat po. Napag-desisyon ko na po na hindi na po muna mag-TESDA. Kasi po, mag-aalaga po ng anak ko eh. Kailangan po pasikasuhin yun. Kaya hindi na po muna mag-alis. Sa halip na pilitin ang mga hakbang na hindi pa nila handang tahakin, pinili ng programa na igalang ang kanilang desisyon at tumulong sa mga agarang pangangailangan at naghatid ng mga diaper at gatas para sa anak ni Lester.